Sa pagbubukang liwayway, ang marahang tunog ng kampana mula sa isang tahimik na monasteryo sa kabundukan ang gumigising sa kadiliman. Malamig pa ang hanging may halong hamog na bumabalot sa paligid, ngunit hindi ito naging hadlang sa magagaan na hakbang ng mga madreng nagsisimula na sa kanilang araw. Sa gitna nila, may isang madreng bukod-tangi sa kanyang murang edad at maliit na pangangatawan. Siya si Sor Clara, isang dalagang nasa unang bahagi ng kanyang 20 taon. Bagamat bata pa, ang kanyang mga mata ay may angking lalim na tila nagtatago ng isang mabigat na pasanin. Hindi pa gaanong katagalan mula nang pumasok siya sa kumbento upang talikuran ang lahat ng alaalang iniwan sa labas, ngunit si Sor Clara ay mas masipag at mas maagang bumabangon kaysa sa sinuman para sa kanyang mga panalangin at gawain. Pagkatapos ng panalangin sa madaling araw, tahimik siyang umuupo sa harap ng kapilya, dahan-dahang humihinga, habang nagdarasal at nagmumuni-muni. Sa tuwing nakikita ito ng Madre Superiora, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Ano kaya ang pinagdadaanan ng batang iyan, at tila pasan niya ang buong daigdig, palaisipan sa kanya. Ang ibang mga madre ay nagtataka rin, ngunit walang sinumang nangahas na magtanong. Malinaw na mayroon siyang sugat mula sa nakaraan na hindi pa niya kayang ibahagi. Ngunit sa kabila nito, ang kanyang desisyong maging madre ay buo, bagamat may bahid ng lungkot ang kanyang mga mata. Nang unang dumating si Sor Clara sa monasteryo, kinausap siya ng masinsinan ng Madre Superiora habang inaalok ng mainit na salabat. Ang mabangong amoy nito ay umuusok sa hangin habang si Sor Clara ay nahihiyang hinahawakan ang tasa gamit ang dalawang kamay. Sigurado ka na ba sa iyong desisyon na manatili dito, Hiha? Opo, Madre. Wala na po akong babalikan. Naramdaman ng Madre Superiora ang bigat ng mga salitang iyon. Ang wala nang babalikan ay nangangahulugan ng pagkasira ng ugnayan sa pamilya, mga kaibigan, o sa isang taong minamahal. Ngumiti na lamang siya ng malumanay at sinabing, "Marami ang nagnanais na hanapin ang Diyos, ngunit hindi lahat ay nagtatagal sa landas na ito. Kapag nababalisa ang iyong puso, huminga ka ng malalim at suriin mo muna ang iyong kalooban." Tahimik na tumango lamang si Sor Clara. May dala siyang sakit na hindi niya masabi, at umaasa siyang sa mga salita ng Diyos ay matatagpuan niya ang kapayapaan. Ngunit sa tuwing siya'y nakaluhod at nagdarasal ng rosaryo, ang kanyang isipan ay ginugulo ng mga alaalang hindi niya matakasan. Tila ba ang nakaraan ay patuloy na bumubuntot sa kanya? Ilang buwan ang lumipas. Isang araw, pagkatapos ng misa sa umaga, habang kumakain ng almusal na lugaw si Sor Clara, bigla siyang nakaramdam ng matinding pagduduwal at dali-daling umalis sa hapagkainan. Ang ibang mga madre sa kusina ay nag-aalalang lumapit sa kanya at maging ang Madre Superiora ay napansin ang kanyang pamumutla. "Sor Clara, ayos ka lang ba? Medyo masama lang po ang pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw. Pasensya na po sa abala." Yumuko siya, ngunit sa isang sulok ng kanyang puso ay may bumabagabag na kaba. Ilang linggo na niyang nararamdamang mabigat ang kanyang katawan, kakaiba ang kanyang panlasa, at hindi na rin siya dinadatnan ng kanyang buwanang dalaw. Ngunit kailanmay hindi sumagi sa isip niyang baka siya ay buntis. Matagal na silang hiwalay ng dati niyang kasintahan, at mula nang pumasok siya sa kumbento, pinutol na niya ang lahat ng ugnayan sa labas. Imposible! Sa isip niya, gayunpaman, ang patuloy na pagsusuka at pagkahilo ay nagtulak sa kanya sa isang katotohanang mahirap tanggapin. Lihim siyang nagpunta sa isang klinika sa bayan at doon, kinumpirma ng doktor ang kanyang pagbubuntis. "Mukhang 4 na buwan na po ito," sabi ng doktor. "May malaki po bang pagbabago sa buhay ninyo o nakararanas po ba kayo ng matinding stress?" "Opo, marami po." Ang maunawaing tingin ng doktor ay tila nagbigay ng kaunting kirot sa kanyang puso. 4 na buwan. Ibig sabihin, bago ako pumasok dito. Biglang nagbalik sa kanyang alaala ang lahat. Ang isang mainit na gabi ng tag-araw, ang huli nilang pagkikita ng lalaking minahal niya, at ang sakit ng kanilang paghihiwalay na dumurog sa kanyang puso. Ang pagpasok ni Sor Clara sa kumbento ay hindi lamang dahil sa pag-ibig. Si Miguel, ang dati niyang kasintahan, ay mahal siya, ngunit dahil sa pagtutol ng pamilya nito at sa sarili nitong kawalan ng paninindigan, mas lalo siyang nahirapan. Sa tuwing mapag-uusapan ang kasal,
palaging sinasabi ni Miguel. Maghintay ka lang ng kaunti. Bukod pa rito, hindi siya gusto ng mga magulang ni Miguel. Ang kanyang simpleng pamumuhay at ang tila pagmamaliit sa kanya ng pamilya nito ay nagparamdam kay Sor Clara na siya ay itinakwil. Kasabay nito, dumanas din siya ng sunod-sunod na kabiguan at stress sa trabaho. Nang maramdaman niyang kahit ang taong minamahal niya ay hindi siya kayang protektahan, nawalan siya ng lahat ng gana sa buhay. Nalamon siya ng matinding kalungkutan at sa huli, ang lugar na naisip niyang paglalagakan ng lahat ay ang monasteryo. Inakala niya, sa yakap ng pananampalataya, walang paghuhusga o pagtanggi. Ngunit ngayon, paano niya haharapin ang isang buhay na tumutubo sa kanyang sinapupunan? Nang araw na malaman niya ang katotohanan, bumalik si Sor Clara sa kumbento at nagkulong sa kanyang silid. Bukod sa pisikal na hirap, ang kanyang puso ay puno ng kabigatan. Sinubukan niyang magbasa ng Biblia, ngunit hindi niya maintindihan ang mga salita. Sa huli, ang Madre Superiora na mismo ang kumatok sa kanyang pinto. Sor Clara, nasa loob ka ba? Opo, Madre. Tuloy po kayo. Pagpasok ng Madre Superiora, nakita niya ang mga luhang namumuo sa pisngi ni Clara at walang imik na inabutan ito ng panyo. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nanginginig na nagsalita si Sor Clara. Madre, nagkasala po ako. Sige, Hija, sabihin mo sa akin ang lahat. Tila may hinala na ang Madre Superiora. Nakarating na sa kanya ang mga usapang nahihirapan si Clara dahil sa buhay niya sa labas at ang kakaibang kalagayan ng kanyang kalusugan. Matapos ang mahabang pag-aalinlangan, inamin ni Sor Clara na siya ay nagdadalang tao at ang ama ng bata ay ang dati niyang kasintahan na naiwan sa labas. Tila nabigla ang Madre Superiora at natigilan sandali, ngunit agad din siyang tumango at nagsalita sa mahinahong tinig. Ganoon pala. Ano ang plano mo para sa bata? Hindi ko po alam. Karapat-dapat po ba akong maging isang ina? Tanong ni Sor Clara sa halos pabulong na tinig. Puno ng walang katapusang pagsisisi. Pinili niya ang landas ng paglilingkod sa Diyos, ngunit ang isang bakas ng kanyang nakaraan ay unti-unting nabubuhay sa loob niya. Nakakatakot. Nag-isip sandali ang Madre Superiora. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ni Clara nang may buong pag-unawa. Clara, alam kong naguguluhan ka ngayon sa pagitan ng iyong tungkulin bilang lingkod ng Diyos at bilang isang ina. Ngunit ang landas ng tao ay minsan masalimuot at hindi mapipili sa iisang direksyon lamang. Kung haharapin mo ito ng may pagsisisi lamang, mas lalo kang malulunod sa kalituhan. Sa mga salitang iyon, lalo lamang napaiyak si Sor Clara. Mas lalong gumulo ang kanyang isipan, ngunit ang katotohanang hindi siya hinusgahan at sinubukang unawain ng Madre Superiora ay nagbigay sa kanya ng malaking ginhawa. Kinabukasan, tinipon ng Madre Superiora ang ibang mga madre para sa isang maliit na pagpupulong para kay Sor Clara. Walang sinumang sumumbat sa kanya. Sa halip, tahimik silang nakinig sa kanyang kuwento nang may kapayapaan sa kanilang mga mukha. Isang matandang madre ang nagsalita kay Clara nang may habag, tayo man ay mga lingkod ng Diyos, tayo ay tao pa rin. Ang tao ay may mga tukso at koneksyon sa mundo, kaya hindi natin masasabing ito ay isang kasalanan lamang. Ang mahalaga ay kung anong puso ang iyong ihaharap sa kinabukasan at kung anong pagmamahal ang ibibigay mo sa batang iyan. Sumingit naman ang isa pang madre. Mayroon din tayong puso ng isang ina at kakayahang magmahal. Hindi natin kailangang itanggi o itago iyon. Pag-isipan nating muli kung ano talaga ang ibig sabihin ng paglilingkod. Kung tunay nating mauunawaan ang aral ng Diyos, saan man tayo mapunta, matatagpuan natin ang tunay na kaligayahan. Hindi na napigilan ni Sor Clara ang kanyang mga luha. Ito ang unang pagkakataong nailabas niya ang lahat at may mga taong umunawa sa kanya. Sa isang sandali, nakaramdam siya ng init sa kanyang puso. Ngunit natatakot pa rin siyang magdesisyon kung itutuloy ba niya ang pagbubuntis o gagawa ng ibang hakbang. Ilang araw pagkatapos noon, isang binatang lalaki ang dumating sa tarangkahan ng monasteryo at nagpakilalang Miguel ang kanyang pangalan. Nang marinig ang pangalan, isang hardinero na nagwawalis malapit doon ang nagulat at dali-daling tumakbo sa Madre Superiora. Madre, may naghahanap po kay Sor Clara.
Miguel daw po ang pangalan. Nang Magal daw po ang pangalan, agad naramdaman ng Madre Superiora na ito na ang lalaking nagdulot ng labis na pasakit kay Clara. Medyo kinakabahan, hinarap niya si Miguel sa may beranda ng kapilya. Ano ang sadya mo rito, iho? Magandang araw po, Madre. Ako po si Miguel. Nabalitaan ko pong nandito ang dati kong kasintahan, si Clara. Halatang kinakabahan si Miguel at ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi at pagmamakaawa. Alam mo ba kung bakit siya naririto? Hindi po lahat. Pero kailangan ko po siyang makita ulit. Kailangan kong humingi ng tawad at makipag-usap sa kanya. Saglit na ipinikit ng Madre Superiora ang kanyang mga mata. Tama bang pagbigyan ang lalaking ito? Si Sor Clara ay nagsisikap humanap ng bagong landas sa monasteryo. Kung babalik ang nakaraan, siguradong magugulo na naman ang kanyang isipan. Ngunit, siya rin ang ama ng bata at nararapat lamang na magkaharap sila upang ayusin ang kanilang mga damdamin. Sige, kung tunay kang nagsisisi at nais mo siyang makausap, bibigyan kita ng pagkakataon. Ngunit igalang mo ang katahimikan ng lugar na ito. Iwasan mo ang paggawa ng eksena. Yumuko si Miguel at nagpasalamat. Natagpuan niya si Sor Clara na nakaupo sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya katatapos lamang magdasal. Nang makaramdam siya ng papalapit na tao, lumingon siya at nakita ang isang mukhang hindi niya malilimutan. Si Miguel. Clara. Miguel? Sa isang iglap, namutla ang kanyang mukha at ang kanyang puso ay naghalong kaba, gulat at galit. Pumasok siya sa kumbento upang kalimutan ang sakit, ngunit ang nakaraan ay kusa nang bumalik sa kanya. Patawarin mo ako. Alam kong nagkulang ako at nasaktan kita ng sobra. Nanginginig ang boses ni Miguel habang sinusubukang hawakan ang kanyang kamay, ngunit mabilis itong iniwas ni Sor Clara. Isa na akong madre, at hindi pa maayos ang lahat sa isip ko. Bakit ka pa nagpunta dito? Kailangan kitang makita. At sa totoo lang, desidido na akong kausapin ang mga magulang ko. Ngayon ko lang napagtanto na hindi ko pala kaya nang wala ka. Nagbago ang tingin ni Sor Clara. Sa isang saglit, ang pagmamahal at pangungulila na matagal na niyang ibinaon ay muling nabuhay, ngunit umiling siya. Huli na ang lahat. Alam mo ba kung gaano ako nahirapan? At ngayon, buntis ako. Sa maikling sandaling iyon, tila gumuho ang mundo ni Miguel. Natulala siya at hindi makapagsalita. Buntis ka? Anak! Anak natin! Oo, anak ko. Pero, nagpasya na akong talikuran ang mundo at manirahan dito. Paano na ngayon? Namutla si Miguel at nanginig ang buong katawan. Ngunit sa kanyang mga mata, may bahid ng saya at takot. Clara, patawarin mo ako. Sana mas naging matatag ako para sa iyo. Ni hindi ko man lang nalaman na nagdadalang tao ka. Pagsisisihan ko ito habang buhay. Kaya parang awa mo na. Pagkatiwalaan mo ako ulit. Pwede ba nating subukang humanap ng bagong daan? Nang magkasama, pilit na pinigilan ni Sor Clara ang kanyang emosyon. Nakikita mo ba itong suot ko? Isa na akong madre. Paano tayo mamumuhay ng magkasama sa ganitong sitwasyon? Isinuko ko na ang lahat. Nawalan ng masabi si Miguel. Ang tanging nagawa niya ay manatili sa malapit, naghihintay ng pagkakataong mapatawad. Sa loob ng ilang araw, nanuluyan si Miguel sa isang maliit na bahay panuluyan malapit sa monasteryo at araw-araw na sinusubukang kausapin si Sor Clara. Sa una, iniiwasan siya ni Clara, ngunit hindi maiiwasang magkasalubong sila. Sa hardin ng kumbento, maingat na kinausap siya ni Miguel. Clara, alam kong nasaktan ka namin ng mga magulang ko, pero hindi ba natin pwedeng subukang ayusin? Ayoko nang makita kang nahihirapan ng ganito. Malamig na sumagot si Sor Clara. Gusto mo bang hubarin ko ang abito ko? Ngayong nagsisimula na akong maging payapa. Sasabihin mong magsama tayo? Ganoon lang ba kadali iyon? Ngunit sa kanyang boses, may bakas ng pag-aalinlangan, hindi lang purong pagtanggi. Naramdaman ito ni Miguel. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Lahat-lahat. Parang awa mo na, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Anak natin siya. Clara. Muling natahimik ang dalawa. Isang mahabang katahimikan na puno ng mga di masambit na salita habang nag-uusap ang kanilang mga mata. Isang gabi,
Ipinatawag ng Madre Superiora sina Sor Clara at Miguel sa isang maliit na silid sa tabi ng kapilya. Habang tahimik siyang nagtitimpla ng tsaa, parehong hindi mapakali ang dalawa. Ang Madre Superiora ang unang nagsalita. Tila isang malaking biyaya ang nag-uugnay sa inyong dalawa. Ang pagdating ng batang ito ay hindi isang pagkakataon lamang. Yumuko si Sor Clara habang si Miguel ay maingat na ipinaliwanag ang kanyang panig. Inaamin ko po, naging duwag ako at hindi ko na ipaglaban si Clara sa mga magulang ko. Ngunit ngayon, gusto ko na pong magbago. Paninindigan ko na po ang desisyon ko. Kung paanong kailangan ko si Clara, sana po ay kailanganin din niya ako kahit kaunti. Pumikit sandali ang Madre Superiora bago nagsalita ng may bigat. Clara, ang pagpasok sa kumbento ay isang pangakong tatalikuran ang mundo para sa Diyos. Ngunit ang habag ng Panginoon ay hindi lamang matatagpuan sa loob ng mga pader na ito. Ang pag-aaruga sa isang anak ay isang sagradong tungkulin din. Normal lang na magkaroon ng mga pagsubok. Anumang landas ang piliin mo, ang pinakamahalaga ay ang tamang disposisyon ng puso. Napaiyak si Sor Clara. Ang takot at pagsisisi na matagal niyang pinasan ay unti-unting natutunaw sa mga salita ng madre. Sa mga sumunod na araw, madalas na nag-usap sina Sor Clara at Miguel habang naglalakad sa paligid ng monasteryo. Sa ilalim ng banayad na sikat ng araw sa hardin, sa likod ng kusina kung saan may maliit na taniman ng gulay, at sa mga landas sa bundok tuwing papalubog ang araw. Ang mga sandaling iyon ay unti-unting naghilom sa kanilang mga sugat at di pagkakaunawaan. Mas naging seryoso si Miguel sa pag-iisip kung paano niya haharapin ang kanyang mga magulang. Nahihiya siya sa sarili dahil minsan niyang sinukuan ang babaeng mahal niya, ngunit mas lalo itong nagpatibay sa kanyang determinasyon. Patuloy namang pinag-isipan ni Sor Clara kung tama bang talikuran ang kanyang sinumpaan at bumalik sa mundo. Ngunit ang pag-ibig na hindi nawala at ang pagmamahal ng isang ina para sa kanyang anak ay tila mas malakas na tumatawag sa kanya. Kalaunan, pagkatapos makipag-usap sa ibang mga madre, ipinaliwanag ng Madre Superiora kay Sor Clara ang proseso ng pag-alis sa kongregasyon. Walang sinumang humusga o nagtulak sa kanya. Sa halip, hinawakan nila ang kanyang kamay at ipinagdasal siya, nawa ay lumaki ang batang ito na may pusong mahabagin tulad ng Panginoon. Pakiramdam ni Sor Clara ay may malaki siyang utang na loob sa kanila. Sa araw ng kanilang pag-alis, yumuko si Miguel ng buong paggalang sa Madre Superiora at sa lahat ng madre. Maraming salamat po sa pag-unawa at pagtulong ninyo kay Clara. Kahit na ako ang dahilan ng kanyang paghihirap, pangako po, babalik-balikan namin kayo dito. Ngumiti ang Madre Superiora. Ngayon, hanapin ninyo ang sarili ninyong paraan ng paglilingkod. Ang pag-ibig ay isa ring dakilang pagsasanay. Sa mga salitang iyon, naluha si Miguel at maging si Clara pagkaalis sa monasteryo. Hinarap nila ang mga magulang ni Miguel. Sa una, matindi ang pagtutol ng mga ito, ngunit pagkatapos ng ilang araw, nataimtim na pakiusap ni Miguel at ng mahinahong pagpapaliwanag ni Clara, unti-unting lumambot ang kanilang puso. Magkakaanak po kami, sabi ni Clara. At gusto ko pong subukang mamuhay kasama si Miguel. Bagamat isa akong madre, mas nangingibabaw po ang pagnanais kong protektahan ang aking anak. Kahit hindi po kami perpekto, gusto po naming itaguyod ng maayos ang aming anak. Natigilan ang mga magulang ni Miguel, ngunit sa huli, nakita nila ang sinseridad ng dalawa. Ano man ang sabihin ng mundo, kung mahal nila ang isa't isa at may darating na apo, mas malaking kasalanan para sa kanila bilang magulang na hadlangan ito. Nagkaroon sila ng isang maliit na tahanan, at sinimulan ni Clara ang buhay bilang isang asawa at malapit ng maging isang ina. Ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay nasa ika-5 buwan na. Kahit wala na sa kumbento, hindi niya itinigil ang kanyang debosyon. Tuwing umaga, nagdarasal siya at inaalala ang mga aral na natutunan niya. Para kay Miguel, ang imahe niyang ito ay sagrado at napakaganda. At sa tuwing nakikita niyang unti-unting bumabalik ang sigla sa kanyang mga mata, nakakaramdam siya ng ginhawa. Kung gusto mong bumalik sa monasteryo, sabihin mo lang. Sasamahan kita, sabi ni Miguel. Salamat, mas masaya kung kasama ka. Paminsan-minsan, tuwing Sabado o Linggo, bumibisita sila sa monasteryo upang kumustahin ang Madre Superiora
at ang ibang mga madre. Masaya nilang ibinabalita ang paglaki ng bata. Natutuwa ang mga madre na makitang malusog si Clara at panatag silang nagsisikap si Miguel na maging isang mabuting asawa at ama. May mga pagkakataong nanghihina ang loob ni Clara dahil sa mga alaala ng nakaraan at sa mga mapanghusgang tingin ng lipunan. May mga tsismis na kumakalat. Paano nabuntis ang isang madre? Ngunit sa tuwing nangyayari ito, si Miguel ang kanyang sandalan. Ang mahalaga ay hindi ang sinasabi ng iba, kundi ang anak natin at ang ating kaligayahan. Isa na tayong pamilya. Alam din ito ni Clara. Sa pananaw ng pananampalataya, lahat ay dumadaloy ayon sa plano ng Diyos, at ang paraan kung paano harapin ang paghihirap ang siyang tunay na pagsasanay. Ang opinyon ng mundo ay lumilipas din. Ang mahalaga ay palakasin ang kalooban. Isang linggo ng umaga, habang nakikipag-usap sa Madre Superiora, napansin nito ang lalo pang lumalaking tiyan ni Clara at napangiti ito ng malapad. Tunay ngang mahiwaga ang buhay. Dinala ka ng Panginoon dito at ibinigay niya sa iyo ang mga taong kailangan mo. Ngayon, panahon na upang kayo ay lumago ng magkasama. Yumuko si Clara. Madre, salamat po. Hinding-hindi ko po makakalimutan ang lahat ng natutunan ko dito. Huminga ng malalim ang Madre Superiora at ibinigay ang kanyang huling payo. Hindi natin hinahanap ang Diyos sa labas. Natatagpuan natin siya sa ating puso, sa gitna ng ating buhay. Ang iyong buhay kasama ng iyong anak ang maaaring maging pinakadakilang pagsasanay mo. Sa mga oras ng paghihirap, iyon ang mga sandaling pinakamalapit ka sa kanya. Seryosong nakikinig si Miguel sa tabi niya. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng malalim na aral sa kanya. Nang dumating ang araw ng kanyang panganganak, sa tulong ng kanilang mga pamilya, isinilang ni Clara ang isang malusog na sanggol. Nang una niyang kargahin ang kanyang anak habang umiiyak, hindi maipaliwanag ang kanyang naramdaman. Anak ko, patawad at salamat. Salamat sa pagdating mo sa mundo. Nangingilid ang luha. Pinagmasdan ni Miguel ang kanyang mag-ina. Noon niya napagtanto na ang mundong dati niyang kinatatakutan ay maaaring maging ganito kahalaga. Ang gagaling ninyo. Ngayon, magiging masaya na tayong tatlo. Ilang buwan ang lumipas. Isang tagsibol, bumisita muli sila sa monasteryo. Ang sanggol, bagamat maliit pa, ay nanlalaki ang mga mata habang pinagmamasdan ang mga bulaklak na sumasayaw sa hangin. Malugod silang tinanggap ng mga madre. Si Clara ay hindi na isang madre, ngunit mahal pa rin niya ang monasteryo. Ang mga taong nakilala niya roon ay ang pamilyang sumalo sa kanya noong siya ay nasa pinakamababang punto ng kanyang buhay. Nagkaayos na rin si Miguel at ang kanyang mga magulang, at mas naging responsable siya sa pag-aalaga sa kanyang pamilya. Kinarga ng Madre Superiora ang sanggol at masayang sinabi, "Isang napakagandang biyaya ang namukadkad. Anumang landas ang tahakin ng batang ito, nawa ay manatili siyang may kapayapaan sa puso." Magkahawak kamay sina Clara at Miguel. May mga bakas pa rin ng sakit sa kanilang nakaraan, ngunit ang mga bakas na iyon ay hindi nasugat, kundi isang alaala ng pagsubok na kanilang pinagtagumpayan at isang simbolo ng kanilang paglago. Madalas, may nagtatanong kay Clara kung bakit niya piniling bumalik sa sekular na buhay. Ngumingiti na lamang siya. Dahil natutunan ko na ang aral ng Diyos ay kasama natin saan man tayo magpunta. Nasa kumbento man siya o sa labas, ang mahalaga ay nananatili sa kanyang puso ang habag at katotohanan ng pananampalataya. Iyon mismo ang tunay na landas ng paglilingkod. Siya na may kargang sanggol, si Miguel na nakatayo sa kanyang tabi, at ang mainit na sikat ng araw na tumatanglaw sa kanilang kinabukasan lahat ay nagsasama-sama sa pagsisimula ng isang bagong pamilya. Maraming salamat po sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag po kalimutang mag-subscribe at i-like